Nabuksan na nga ng ating bida ang panibago nitong kakayahan sa Mana Heart at ito ay tinatawag na Hymn of Sparring. Lumabas ang hudyat na ito sa kanyang status window. Natayo si Gruhorn sa harapan ng kanyang matandang tito habang hawak-hawak ang espada. Habang nakatingin naman sa kanya ang matanda at binabantayan ito sa kanyang mga ikikilos. Tama yan, bantayan mo lang, baka mamaya magulat ka na sa harapan mo na si Gruhorn. Ngunit kahit gaano pa man kalakas ang Mana Heart na ipinaparamdam ni Gruhorn at tila hindi man lang nangangamba ang matanda. Sinabi ng matandang tito na kahit anong gawin nito sa kanyang Mana Heart ay hindi ito mananalo laban sa Mana Chain. Pagtapos sabihin ito ng matandang lalaki, si Gruhorn naman ay nagsamulan ng umatake at tila ito ay mukha seryoso na. Nagtama ang espada ng prinsipe at ng tito nito. Kitang-kita sa kanilang mukha ang pagkagigil na labanan ng bawat isa. Tama naman ang matandang lalaki na hindi uubra ang Mana Heart sa Mana Chain dahil ang Mana Chain ay nagdudulot ng paghina na kayang ibigay ng Mana Heart. Sinabihan pa ng matandang lalaki na ang prinsipe ay magaling sa pagpapanggap. At nagbangayan na naman ang dalawa, hindi mitinhil ang dalawang ito sa salaita na pagyayabangan. Dahil sa mga nalampasan ni Gruhorn ng mga taong may kapangyarihan ng Mana Chain. Kahit pa ito ay mababang uri lamang, ngunit dahil dito ay nagkakaroon siya ng mga kakayahan na maaaring makapalakas sa kanyang Mana Heart laban sa Mana Chain. Libo-libo na rin ang mga nalampasan nito upang makarating sa kung ano siya ngayon. Mataas ang confident ng ating bida at alam niya kung ano ang kakayahan na meron siya. Mabilis na gumalaw si Gruhorn patungo sa matandang tito niya, ang mata nito ay nagkulay asol. Mabilis itong nakarating sa harapan ng matanda. Winasiwas ni Gruhorn ang espada sa matanda habang ang matanda naman ay pilit na sinasalagan ang mga hampas ni Gruhorn. Ito na wasyang-wasyang na ang ganap nilang dalawa. Iniisip naman ng matanda na hindi ito magtatagal sa ganitong bilis at lakas. Kahit anong gawin ng ating bida, hindi nito mahigitan ang lakas na binibigay ni Ballowhard. Nagtama ang kanilang nga espada at ito ay nagdulot ng pag-atras ni Gruhorn. Nakangisi naman itong matandang lalaki na si Vale Ballowhard dahil sa natamo ng prinsipe dahil sa kanyang Mana Chain Ring. Nakatayo ang dalawa at nakaharap sa isa't isa habang sila ay nag-iipon ng mana na dumadaloy sa kanilang katawan. Ang matanda naman ay nagsisilito, ngunit si Gruhorn ay pinutol ang sasabihin nito at sinabi niya na ang Mana Heart ay hindi pare-parehas. Sinigawan naman siya ng matandang lalaki na siya isang mayabang lamang. Pagtapos sabihin ito ng matandang tito, ang ating bida naman ay sumugod patungo sa matanda. Ngunit sa sobrang lakas ng pagpalo ng kanyang tito, siya ay tumilapon at tumama sa pader na nagdulot ng malakas na tunog at nakapinsala sa prinsipe. Habang bumabangon si Gruhorn sa kanyang pagtamba dahil sa lakas ng pag-atake ng matanda. Nagsalita naman ang matandang lalaki na hindi na ito makikipaglaro at pupurihin na nito ang prinsipe dahil sa puntong ito nakakatayo parent siya. Aminado naman sa isipan si Gruhorn na ang kapangyarihan na nakuha niya ay isang normal lamang at walang kahit anumang espesyal dito. Nagsalita naman itong si Gruhorn na noong 400 taon na ang nakakalipas may isang knight ang nakagawa ng isang pagkakamali. Dahil ang knight na ito ay nakapaslang ng libo-libong halimaw at dahil sa galing nito napatay niya ang lahat ng mga uri ng halimaw at wala ni isang tira para sa mga susunod nitong henerasyon. Pati ang kanyang mga apo ay hindi niya binigyan o tinirahan ng laban na halimaw. Dahil sa galing nito sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ito rin ang naging dahilan upang hindi na ito makilala at magdulot ng pagkalimot sa kanya at maging kabilang na lamang sa mga nakaraan. Dahilan upang makalimutan ito tuluyan at paniwalaan na ito ay katangisip o istorya lang. Noon ang 10 knight ay nanalo laban sa daang-daang knight, ngunit kahit na ganun kaganda at kagaling ang mga nagawa nila, sila ay nananatiling kwento na lamang at halos hindi nababanggit sa panahon na ito. Nagsalita itong si Gruhorn, kung ang Mana Chain daw ay isang malakas na teknik, bakit hindi daw nila ito magamit ng higit pa sa limitation ng kapangyarihan? Nakatayo naman ang matandang lalaki habang nakikinig sa mga sinasabi ni Gruhorn. Tinanong nito ang prinsipe kung nakainom ba ito dahil sa dami ng kanyang mga sinabi ay nizo wala itong naintindihan. Pagtapos sabihin ng matandang tito ang mga ito, sumagot naman ang ating bida at tinawag ang buong pangalan ng matanda. Vale Ballowhard, ikaw ay isang mayabang at tanga, hindi mo alam ang iyong sinayang. Ito ang sinabi ng ating bida sa matandang tito.
Sinabi rin nito na kung hindi niya alam kung paano gawin siya ay kanyang tuturuan, habang sinasabi ito ni Gruhorn ng mana heart na blue ay nag-iba at naging kulay red. Kaya dito makikita na may isang anino na ko-control kay Gruhorn, parang hindi isang karaniwang anino, ito ay may taglay na lakas. Naglabas muli ng panibagong mensahe ang status window at sinasabi nito na nabuksan muli ng ating bida ang panibagong kapangyarihan na pwede nitong magamit. Ito ay isa sa loka ng him, ang Dragon Slayer. May panibago na namang kapangyarihan ang bida, bida-bida talaga, tahahaha. Ngunit dahil sa paglikha ng malakas na mana, tila ang mana ay kumikawala at hindi ito makontrol sa kaya lamang ng bida. Exciting part na malakas na siya Si Gruhorn ay nahihirapan sa kapangyarihan na lumalabas sa kanya. Ang kapangyarihan ng mana ay tila kinakain ng buong katawan nito kaya nagdudulot ng sakit sa kanyang puso. Katulad ito ng unang nangyari kay Gruhorn, ang mana ay pilit na kumikawala sa katawan nito, ngunit sa mga oras na ito ang kapangyarihan na lumalabas sa katawan niya ay mas malakas at mas masakit. Biglang lumakas ang aura at nag-iba ang paligid na balot ng malakas na pulang aura at nabuksan na ni Gruhorn ng bagong him, ang Him of True Dragon Slaying. Lumabas ang status window ng paulit-ulit at nakalagay dito na tila nawawala ang mga him na kapangyarihan mula kay Gruhorn. Ngunit kinaganda ng pag-alis nito na palitan ng mas malakas na kapangyarihan at ito ay Splitting the Dragon Scales. Ito ang mana na dumadaloy kay Gruhorn, hindi isang ordinaryong pula, ngunit ito ay may kasamang itim na kulay. Mabilis na kumilos ang katawan ni Gruhorn at umatake na parang may killing intent sa kanyang tito. Ang mga mata ni Gruhorn ay nag-iba rin at naging kulay pula. Sa unang paglusob na ginawa ni Gruhorn, siya nasa legan naman ng matandang tito. Ang atake ni Gruhorn sapat para siya'y makaligtas sa ganoong atake. Alam ng tito niya na lumakas ng sobra si Gruhorn at sa parteng ito mukhang matatalo na ang tito ng prinsipe. Nanlaki ang mata niya nang makita ng matandang lalaki na malapit na mahati ang kanyang espada. Agad naman ito naisipan gumamit pa ng sobra-sobra pang ring kahit ito ay liwas sa kanilang usapan. Kaya dito napilitang gamitin ng matandang tito ang 4 rings at napatalsik niya si Gruhorn sa malayo. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa pagitan ng dalawa at naggawa naman ng makapal na usok. Tumilapon ang ating bida at di nito inaasahan ang malakas na pagsandalan ng matandang tito niya. Bakbakan na ang nangyayari, mainit-init na ang laban na, 4 rings laban sa Splitting the Dragon Scales. 1-0 ang labanan, tumalsik ba namang bida, ha. Nagtaka naman si Gruhorn at tinanong sa matandang tito na sinabi nito na gagamit lamang siya ng single mana chain ring upang maging patas ang kanilang laban. Nakatayo naman si Vale Baluhard sa harapan ng ating bida na nakatamba pa rin galing sa malakas na pagbangga ng kanilang mga mana. Tinitignan lamang ng matandang tito si Gruhorn, ngunit sinabi ni Gruhorn na kahit ito ay gumamit ng 4 na ring, hindi pera nito na panatiling protektahan ang kanyang espada at tuluyan itong nahati. Nakatayo lamang si Vale Baluhard at napatingin sa kanyang espada na nahati at hindi makapaniwala sa nangyari. Dahan-daang tumayo si Gruhorn at sinasabi sa matandang tito na ang mana heart ay higit na mas malakas kesa sa mana ring at ang totoo. Tinawag ng prinsipe itong matandang lalaki at sinabing natalo niya ito. Kita naman sa mukha ni Baluhard ang pagkabigla dahil sa naging resulta ng kanilang duelo. Kahit sino naman matalo ng isang taong sinasabihan mong mahina at mayabang ay talagang hindi ito kapanipaniwala. Pero pinatunayan pa rin ng ating bida ang lakas ng meron sa mana heart at kung ano lamang ang kayang gawin ng mana chain. Natapos na ang araw ng kanilang labanan at ang naging resulta ng duelo ay panalo si Gruhorn sa 2 bagay. Una ay ang paghati nito sa ginagamit na espada ni Vale Baluhard at pangalawa naman ang paggamit ni Vale Baluhard ng 4 rings mana chain at yun ay wala sa kanilang usapan. Sa lakas ng pagkakagamit ni Gruhorn sa mana heart nito, tila ito ay nagdulot ng panganib sa kanyang katawan dahil sumakit ang puso nito. Bigla namang nawala ng malay si Gruhorn dahil sa sobrang laking mahika ang kanyang ginamit. Nagising naman si Gruhorn na may halong pagsisisi dahil sa sobrang sakit ng dinama nito pagtapos ng malakas na mana heart. Umuungkit sa puso ni Gruhorn ang dragon kasama na ang kanyang espada na nagpapasakit ng kanyang puso, kaya't labis ang pag-iinda ni Gruhorn dito. Halos magmashtol si Gruhorn sa higaan niya pagtapos niya maramdaman ang sakit na dinulot ng martial spirit him.
Ito ang kapalit ng paggamit ng sobra sa martial spirit him kaya nagkaganito si Gruhorn kaya ang katawan niya ay nanghina. Pero para kay Gruhorn ito ay sulit para sa kanyang matagal na pagsisinay na mailabas ang ganitong uri ng mahika. Sinubukan alalahanin ni Gruhorn ang mga nangyari, at inisip nito ang mga panahong nalampasan niya ang mga pagsasanay upang makarating siya dito. Kaya naman natuwa ito at alam niya sa sarili niya na humigit muli siya sa kanyang limitation at nakakuha muli ng panibagong mana power. Naisip ni Gruhorn na kayanan nitong malampasan ang kakayahan ng Third Prince na humahamon sa kanya ng duelo noong umpisa pa lang. Habang nagpapahinga si Gruhorn at nag-iisip na maaari niya na matalo ang Third Prince bigla namang dumating ang katulong nito na may pagkagulat nang makita ang prinsipeng gising na. Bigla itong nagalak nang makita ang prinsipeng nasa maayos na kalagayan na tila walang nangyari. Nagdala ito ng pagkain ng prinsipe. Breakfast in bed yarn. Hahaha. Sabi naman ng katulong binalita niya ang lahat sa prinsipe ang nangyayari nung siya'y walang malay. Nagalit ang reyna sa tito ng prinsipe dahil sa mga pangyayari at sabi pa nito na hindi niya raw nakita ang reyna na ganoong kagalit. Natuwa naman si Gruhorn sa binalitang sinabi ng katulong na nararapat lang na magkagulo ang mga ito bigla namang nagsalita ang katulong na may iniwan daw ang kanyang tito sulat para sa kanya. Sinasabi sa sulat na bigyang agarang balita si Vale Baluhard pag nagising na ang prinsipe. Ngunit sinabi naman ni Gruhorn na wag muna ipagbigay alam na siya'y nagising na at kailangan muna daw nitong magpahinga kaya naman humiga muli siya. Ang tunay na dahilan kung bakit kailangan niyang magpahinga ay dahil ang kanyang spirit ay napuruhan dahil sa paggamit ng marital spirit him. Kasi pag tuluyan itong nasira lahat ng pinaghirapan ni Gruhorn ay mawawala sapagkat babalik muli siya sa pagiging espada. Nag-isip muli si Gruhorn patungkol sa kanyang nakaraan, na kung ang katotohanan at mga alaala ay maghaalo sa magulong-gulo. At sa huli maaari itong gumuho. Inisip ni Gruhorn na dapat niya isabuhay ang mga pinagdaanan niya noong siya ay isang espiritu na nabubuhay sa espada. Napaisip pa ito na siya ay nakulong sa mga alaala ng isang espada at naging isang totoo tao. Iniisip pa lang nito siya ay nababahala na. Dahil sa pinag-aalala nito sa mga nangyayari naalala nito si Agnes Bayer na isa sa pinakamagaling na gumamit ng espada na isang babae. Dito pinag-uusapan ni Gruhorn at ang kanyang katulong ang patungkol kay Agnes Bayer ng babaeng pinakamalakas gumamit ng espada. At dahil ninuno niya daw ang isang Agnes Bayer sabi ni Gruhorn sa katulong na maaari niyang makuha ang kapangyarihan ng martial spirit him na iniwan ni Agnes. Si Adelia naman ay nakatayo sa harapan ng ating bida at hindi pa rin mapigilan ng katulong mamangha. Na ang kanyang ninuno na si Agnes ay isang magaling na swordwoman. Sabi naman ni Gruhorn na posible niyang ang makuha ang kapangyarihan ni Agnes Bayern kung patuloy itong magsasanay at maging malakas upang makuha niya ang martial spirit him. Habang ito ay kumakain sa harap ng katulong na si Adelia. Nagsalita naman ito patungkol kay Agnes Bayer na ito ang pinakamagaling sa paggamit ng espada bilang isang babae. Sinabihan nito si Adelia na kailangan nito magsanay upang makamit at marating ang kakayahang kaya ng Agnes Bayer. Ito ay kanyang inaasahan daw si Adelia ay galing sa ninuno na si Agnes Bayer. Kaya naman tinanong ni Gruhorn kung gusto ba nito matuto sa paggamit ng espada at kung anong klase ng paggamit ang gusto nitong gawin. Nabigla naman itong si Adelia sa kanyang mga narinig, tila isang pakuri ang natanggap ni Adelia dahil binagat muli ni Gruhorn ng tungkol sa kanyang ninuno na si Agnes. Nagulat din ito dahil sa hamon na kanyang narinig at ito ay buong puso niyang tinanggap. Samagat ito at nag-aalangan na sinabi na kung siya ay magiging isang tunay na knight. Gusto nito maging isang sword ng isang kamahalan, na ikinagulat ni Gruhorn sa pagiging desidido nito at sa mga pinagsasabi ng katulong. Biglang nagsalita ang katulong at sinasabing mabubuhay ito para sa hari habang buhay at iaalay nito ang lahat sa prinsipe. Habang nagsisalita may malakas na mana ang lumalabas mula kay Adelia. Dahil sa dedikasyon ni Adelia si Gruhorn ay nabigla dito at naalala ang nakaraan ng isang hymn ng mga martial. Sila ay nagsisimulang gumamit ng instrumento upang makalikha ng isang hymn. Ito ay nawala ng muni dahil sa dedication ni Adelia nakikita ni Gruhorn ng muling paglikha at pagkabuhay magmula sa damdamin ni Adelia. Sinabi ni Adelia na si Prinsipe ay kanyang paglilikuran at bibigyan ng katapatan sa panghabang buhay nito. Lumabas ang status window at sinasabing ang bagong martial spirit hymn ay nagawa na.
Ngunit hindi lang simpleng martial spirit ito, ang hymn of subordination na nakadigta lamang kakanyang amo o master. Kitang-kita sa mukha ng ating bida ang pagkagulat sa nakikita nitong mana magmula kay Adelia. Lumabas ang isang malaking martial spirit hymn nito patungo sa kanya, at lumabas naman ang iba't ibang uri ng kakayahan at nalikha magmula sa mana ni Adelia. Iniisip ni Gruhorn na kung ang descendants na espadang Marquis ay may kapangyarihan ng hymn of subordination ay tila nakakuha siya ng di inaakalang tulong mula dito. Tinignan ni Gruhorn magmula sa kanyang kamay ang isang martial spirit hymn ni Adelia. Nagalak si Gruhorn nang malaman niya ito at sinasabi sa sarili na hanggat siya ang target ng hymn of subordination. Ang paglago at paglakas ni Adelia ay isang malaking benepisyo ang makukuha ni Gruhorn mula dito. Nagpasalamat ito kay Adelia dahil sa kanyang katapatan. Ngunit kahit si Gruhorn ay hindi rin sigurado sa kayang magawa ng hymn of subordination. Lumipas ang mga araw, sa magandang panahon, nakaupo si Gruhorn sa kanyang trono at nagpapahinga. Dumating ang reyna sa kaharian ng prinsipe na nag-aalala at tinanong kung ayos lang ito na agad namang sinagot ni Gruhorn na ayos lamang ito. Tiningnan lamang ng masama ni Gruhorn ang reyna na iniisip nito na madali lamang yutuan ang may ayaw sa prinsipe. Nagbigay naman ng ekspresyon na malungkot ang reyna sa pagsagot ng prinsipe Adrian. Ngunit ang reyna ay tila totoong nag-aalala na tila naging awkward sa kanya ito dahil totoong nagmamahal ang reyna sa prinsipe. Naisip nito na kung ang dating prinsipe lamang ang kaharap ng reyna ay magagawan niya ng paraan upang hindi maging awkward ang sitwasyon nila. Biglang nagsalita ang reyna at tinanong nito ang prinsipe kung may galit ba ito sa kanyang tito. Dahil sa nangyari, hindi naman daw sinasadya ng tito niya na siya ay saktan, kaya't kung may galit ito sa kanyang tito ay sana patawarin niya ito habang nagpapyunas ito ng kanyang mga luha sa harapan ni Gruhorn. At sinagot naman ni Gruhorn na wala siyang galit sa kanyang tito. Agad namang napaiyak ang reyna at sumigaw. Sinabing sinaktan siya ng tito niya ng sobra kaya naman imposible at nagsisinungaling lamang na wala siyang tinatanim na galit sa kanyang tito. Ngunit tinanggihan pero ni Gruhorn at sinabing wala talaga itong galit sa kanyang tito. Napisip naman ito habang nakatingin sa gilid. Sa isip-isip ni Gruhorn patas lang ang naging laban dahil kahit siya ay nabugbog ng sobra ay tila may tinanim naman si Gruhorn sa kanyang tito na magpapahirap sa kanya at ito ang inner demon. Iniisip ni Gruhorn na kung hindi niya maiinda ito ay mawawala ang pinakamahalagang kapangyarihan sa kanyang tito, ngunit walang pake si Gruhorn kung ano man mangyari sa tito niya. Napatingala naman si Gruhorn at nagsalita itong reyna. Sinabi naman ng reyna na inalay ng tito niya ang buhay niya sa espada kaysa sa mga tao at dahil sa pangyayaring yun ay tila naging proud pa ang kanyang tito kay Gruhorn. Sa sobrang proud kahit ang hari ay kanyang pinakiusapang palayain na si Gruhorn. Kahit hindi pa yun ang araw ng kanyang kalayaan. Kita naman sa mga mata ni Gruhorn ang pagkagulat sa nga narinig ng reyna, nag-iba ang kanyang pag-iisip, naisip niya na kaya pala maagang nakalaya ang prinsipe kaysa sa inaasahang araw. Pati ang mga pinakulong nito ay inayos ng matandang tito ang nga nagawa nitong kaguluhan. Napatahimik itong si Gruhorn dahil sa mga narinig nito magmula sa kanyang inang reyna. Ngunit may pagdududa pa rin si Gruhorn at iniisip na bakit nga ba ang lahat ng ito ay gagawin ng kanyang tito.